Magsiluhod po ang lahat, tanda ng pag-alang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay dakila at kay hiwaga ng Ama, kay buti niya, tapat kanino mang anak niya. Halik kayo mga minamahal ko, tuwirang tantuin kung sino siya at ano siya sa buhay niyo, upang maramdaman niyo kung paano siya magmahal, damin niyo sa tuwina ang pag-ibig niya. Wag ang sarili lamang ninyo ang inyong namnamin, ang inyong nararamdaman kung ano ang inyong pakiramdam, kundi bigyan niyo siyang tuon, paglaanan niyo siya ng pansin, at madarama niyo kay sarap niyang magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ninyo ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa mga nangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis kayo sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag ninyong gantihan ang masama. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Maliwanag ang habilin. Katotohanan lahat ang mga aral. Lamang ilan kaya sa mga anak ng Ama nagtuturan na mahal ko ang Panginoon. Pinupuri ko ang Panginoon. Pinasasalamatan ko ang Panginoon na sinusunod ang kanyang kalooban at kagustuhan. Kaya't maliwanag ang lahat ng kanyang tinutukoy. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip,
Iwasan na nating tayo maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit, kung inaakala ni Numa na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Maliwanag ang katotohanan kung babaybayin lamang ang banal na aklat at susundin lamang ang mga aral. Sino kaya ang taong magpapahamak, mapapahamak, makasisira, naninira, nakasira, at makasisira pa na habang nabubuhay ay wala nang ginawa, kundi ang kapwa ay sirain pawa. Mga minamahal, sadyang kaibuti ng Ama, kung batid lamang ng tao ang kanyang mga panukala at kung tutup din lamang ng mga anak niya ang kanyang kalooban at kagustuhan, walang tao na mapapariwara, walang tao na mapapahamak at magpapahamak. Walang taong masama, walang taong nakaligaw dito sa lupa. Subalit, sadyang ang pagpasok ng kalaban sa tao'y mabilis, lalo't higit yaong walang pagtitimpi ang sarili. Walang maliwanag na kaisipan, walang mabuting iniisip, ngunit at pasubali, kayong mga anak na kumikilala at nakakakilala na, mimithiin pabagang ninyo, na malisya pa kayo, nanaisin pabaga ninyo, na mawalay pa kayo, loloobin pabaga ninyo, na makapagpahirap kayo sa Ama, o kayo mismo'y marapat sa pananaw niya'y maging karapat-dapat at kalugod-lugod. Habang ginagawa niyong mabuti, kayo rin ang nasisiyahan sa damdamin niyo. Habang nakikibaka kayo, nang bawat pinakikibakahan niyo'y alang-alang sa pagpapakabuti niyo, may hirap man para sa palagay niyo, damdamin niyo'y nasasaktan man din, ngunit Ama man rin ang umaaliw at sa inyo'y nagbibigay kalunasan at lunas ng kalahat-lahatan. Para maitawid ninyo, tawirin ninyo at tahakin ang daang matuwid na halay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, anuman ang ginagawa mo na hindi mo pa alam sa una, may sakit at hirap para bagang hindi mo kaya. Ngunit nang maging bihasa ka na't natutunan mo na, parang kay gaan-gaan na para sa iyo, sapagkat sabi nga ng salitang tao, papetik-petik na lang ako. Sabi nga't pasubali ng salita ng Ama, kay gaan na para sa inyo. Kaya nga't kung loloobin ng tao na siya'y makilalang totoo, sa unay kay hirap ng pagtalim at pagsunod ng mga atas at utos niya, ngunit at pasubali ng tuparin at tupdin na, kay gaan na at kay dali pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon na nga ang pandama ng mga nagsisikap at nagsusumakit tumupad, hanggang sa hindi nila namamalayan ang hirap at sakit, kay luwag at kay gaan, kay luwalhati nilang kamtin. Sapagkat yaon ang Ama, iyan siya, kaya't kung kikilala ang mga anak niya, ano ka, sino siya para sa iyo, na di ang ibigay niya'y ikabuti, makabutit, makakabuti. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Marami ang kagustuhan ng tao na hindi gusto ng Ama. Maraming ginagawa ang tao na di ginugustong gawin niya. Dahil ang ginagawa ng tao ay di ginagawa ng Ama. Yaon na ngang kapag sanlibutan lamang ang tinutukoy mo at hinahanap mo, nalilisya ka sa Kanya. Subalit subukan mo, taong anak niya,
Kapag sa puso mo'y nanahanay siya, ni hindi mo man lang madarama kung paano mapuot magalit sa kapwa mo, bagkos sa damdamin mo'y nakasibol at buhay, pag-ibig na nais niyang mabuhay sa iyo. Sa isip mo na may walang uukil-kil, walang maghahari, maliban ang aral niya. Kapag natutunan mo at sinubaybayan mo, pinaghari mo ito, payapang isip mo ang daratal sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. O kay hirap pag-aralan ng di mo ganang salita. Subalit ang amang sa tao ay nagbabadya, kay dali niyang ipagbigkas, ipagbigay alam sa lahat, lalo't ang espiritu niya tinatanggap ng mga anak niya. Kaya't halina kayo, mga anak na iniibig at minamahal tuwina, pag-ukulan nyo ng pansin, paglaanan nyo ng oras, ang mga aral niya at mga panukala, kayo mismong magsasabing, siya pala. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat siya nga kapag natutunan mo pawa, nang dahil ito ang nagbibigay laan ng tatagatibay ng iyong katauhan. Bibigyan ka ng malasakit, babahaginan ka ng galak, sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay higit sa sapat. Ang may pandinig ay nakarinig, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mapalad kayo, mga minamahal ko, kapag para bagang nanghihina na kayo, para bagang tumatamlay kayo sa pananampalataya, at pagkatapos ay biglang may ginawang kaparaanan ng Ama para pukawin ang damdamin nyo, para gisingin ang isip nyo, at magunita nyo, maalala nyo ang mga magaganda at mabubuting na bahagin at naganap sa inyo, at pagkatapos ay maalala nyo, Diyos ko, bakit nanlalamig ako? Bakit nawawalan ako ng pag-aalab kung ano ang naramdaman ko at nang unay madama ko kung paano magmahal sa akin ang Ama ko. Yan ang palatandaan na mahal kayo niya, na ayaw niyang mawalay kayo, na ayaw niyang malayo kayo. Kaya't kapag kayo ay may dinaranas na, alalahanin nyo, masarap sa piling ng Espiritu Santo. Sapagkat, wika nga niyang maliwanag, tuturuan ko kayo ng higit na marapat. Ibibigay ko sa inyo ang kaukulan ko at ituturo ko ang daan na matwid para sa inyo. Kapag ito'y tinahak nyo, isasadsyad ko kayo sa liwanag. Mananahan akong ganap, dilim ay ipaparam, at di kayo kailanman magugulapi ninuman. Sapagkat ako nga sa buhay nyo tao, kaya't ang paraan ko ay ipakikita ko, at ang kaparaanang yaon ang magiging silbing tatagatibay nyo. Kaya't sa bawat pinagdaraanan nyo, masasambit nyo'y ako'y ako, at di ang kung sino. Kapag nakita nyo at nadama kung ano, mapapakilala kong tapat ako kahit kaninong tao. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sabi nga po ng Panginoon, panapanahon lang ang buhay. Kapag nagtiyaga ka, nagtiis ka baga, walang hindi ka kakamtan. At sa katotohanan lang po, bilang mga tagasunod kayo at mga alagad, mga kaps, mga ititim, choir, at mga mahigpit na mga tagasunod natin, mga kapatiran, kapag mayroon na pong, halimbawa, may tinura ng Espiritu na pinabatid niya sa akin, pinaalala, na naganap na doon sa isang tagasunod, sa mga lingkod, alam niyo po, una akong nagumapaw ang kagalakan. Bakit po? Nagpapasalamat ako sa Diyos at naging kaisa niyo ako sa buhay na pananampalataya at sa buhay na ito. Salamat sa Panginoon at ginamit niya po ako. Kung hindi, hindi ko kayo kakilala. Hindi tayo nagkikita.
kaya't nilulunok lahat, sabi nga, mapait man at mapakla. Dahil kung hindi mo yan susungin, hindi mo mapapagtutuhanan ang pangako ng Ama sa'yo. Kaya isang kagalakan na kayo, mga Kaps, dapat higit kayong dapat nagagalak dahil kaisa niyong, kasama ninyo, isang Kaps. Isipin mo sa kanyang kalalagayan ng buhay, makapagtapos ng isang pari ang anak niya, na kung hindi nung panahon na yun, saksi sila mother kung paano yung Kaps na iyon, ay talagang akala mo'y mamamatay na. Isipin mo, buo-buong dugo ang sinusuka niya, na kung talagang mandidiri ka, makakadiri. Ngunit ngayon, malusog ang katawan, malakas ang katawan, at isang pari na ang kanyang Jokono at Jokono na ba yung kapatid na ana? Ha? Ano? Jokono. Oh. Jokono. Hindi po kasi ako pari, kaya hindi ko alam. Jokono. Ayun, si Beryl nagpapari kasi noon, kaya alam niya yan. Oh. Kaya lang, di siya pinagpalang maging pare. Tingnan niyo po ang buhay. Kapag ka nakatakda, alam niyo po, dalawa sila, na isa sa bilang pagkatao ay pamangkin ko pa, kamag-anak ko dito sa barangay na ito. Ngunit, hindi pa yun nakatapos dahil, hindi pa takdang makatapos dahil nga lumabas muna at may inalagaan at di pa nga takda. Kaya doon pa lang makikita niyo po yung pagkilos ng Ama. Halimbawa, sabay kayo, kung hindi ka pa nakatalagang maitakda na yung kinakamtan ng isa ay makakamtan mo rin, may dahilan, may hadlang. Kaya doon lang po, sabi nga ng Panginoon, anak, iulat mo sa kanila. Paniwalaan mat hindi. Ika'y binubuka ko ang bibig para sa pag-uulat ng marapat at kung sila'y tatanggap, magliliwanag silang ganap. Buhay ba ang Diyos? Hindi ka ba matutuwa? Hindi ka ba masaya dahil binalik ng Espiritu kung paano pangungusap na huwag kang mabahala, anak. Tandaan mo, makikita mo pang makakapasa sa pari ang anak mo. Makakapaglingkod ka at balang araw, nung dalhin sa unang araw, kaya po naibabahagi to, ako walang alam nalimutan ko na yan, ngunit ito dinaratal. Kaya magtiwala kayo, ang ating sinusundang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At kung hindi nga po, hindi na ninyo ako makikitang maglilingkod sa dami kong pinagdaanan na pinakibakahan. Ngunit alam niyo po ba, ngayon, ang mga pinagdaanan kong yaan, may lumbay man, ngunit walang galit, may tuwa pa. Dahil sa mga pinagdaanang iyan, lalo kong napatotohanan kung paano kumilos ang Ama at lalo ko pong napatotohanan na buhay siya, na tunay nga sa isang iglap, ang kaya niyang gawin ay di kaya ng tao at sa lahat ng kaparaanan niya, tunay na napapakilala niya ang may paggalang, may pagkilala sa iyo at may pagtanggap. Ang may pagmamahal, ang nakikipagtotoo. At tatapatin ko po kayo at pagtatapat ko sa inyo ngayon. Kung papaano nung panahon na yon na nagsimula na may lumilisan, di nga ba't tinura niya, tandaan ninyo, sasalain ko. May matitira, may lilisan, may aayaw, may gugusto, may daratal. Ngunit tandaan ninyo, mas marami ang kapalit ng mga lumisan. Hindi po ba totoo yan? Sapagkat ilan ang lumisan, ngunit ilan ang pinalit. Ilan ang namatay na gawain, subalit ilan ang binuhay na chapter. Ibig sabihin, paano mo hindi pagtitibayin paglingkurin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, hindi mo siya nakikita, ngunit totoo siyang mangusap. Sa makatwid, kung bilang tao may takot ka sa Kanya, pag ninilayan mo lahat ng nagaganap, at kapag binaybay niya sa'yo, bakit ka mababahala, anak? Ba't ka matatakot? Ano nga ba ang tinurang kung di ko matutupad at di ko pagaganap? Yamang kung tatalima kang ganap. Buhay ba ang Ama? At ngayon, sabi nga niya, kapag nagbabahagi yun sa dambana, yung asawa niya, kami po kay hinahamak-hamak ng kapitbahay namin. Kami po kay pinagtatawan ng kumisan. Ba't nagpapaaral pa kayo?
Wala na nga kang makain, wala nga kayong hanap buhay, ba't nagpapaaral? Ngayon po, alam nyo, may anak yun sa Korea, tapos ng mga teacher ang anak niya, ba't po nalalaman ko? Sapagkat lahat ng anak niya na yun ay nagdaan sa pagbibendisyon dito, pinabendisyon ng lahat, at pagkatapos ay natupad na ganap. Bakit kayo naiinip? Bakit kayo nababagot sa mga hinihintay ninyo? Bakit hindi kayo magipagtotoo sa Diyos? Huwag po kayo sa akin tumitig at huwag kayo sa akin makinig. Ngunit makinig kayo sa Ama at titigan ninyo ang mabubuting nangyayari sa Kanya na tulad naming tinititigan namin at binamasdan ang mga katupar at kaganapang himala at hiwaga niyang pinagaganap. Kaya lamang kami nagtitibay na maglingkod araw-araw. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung wala at di natutupad ang mga binaybay niya at tinuran ng wika nga niya, kapag narinig niyo ang salitang ito, tandaan niyo, hindi galing sa tao yan. Hindi man karakaraka, pagdakay eto na, natamot na kamtan nyo, tinuran ko sa inyo, subalit sa pagbabata at paghihintay nyo, pasisilay ko pa rin, di ka mamamatay kung matuwid kang anak kong sa aking tumatalima. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung may pinagdaraanan kayo, pasalamatan nyo ang Ama, sapagkat alam nyo, hindi niya kayo babahaginan ng hindi ninyo kaya. At ang bawat pinadadala niya sa inyo, palatandaan lamang na mahal niya kayo, na sa pagtitiwala at paniniwala niyo sa Kanya, alam niyong kasama niyo siya, alam niyong karakibat niyo siya, alam niyong nakapatnubay ang Espiritu niya. Kaya't pagkatapos ng maisadsyad niyo yaon, mapagtagumpayan nyo, ang kumbaga sa dumaan kayo sa masikip, dumaan kayo sa makipot, dumaan kayo sa hirap at sakit, at pagkatapos nyong mahulagpusan niyaan, nandyan na ang luwag, ang kagaanan, nandyan pa ang galak. Kaya lahat, kayong mga kapatirang Divine Mercy, kung tunay nyong kinikilala at nakilala ang Ama, wala kayong dapat itanim sa isip at damdamin nyo, buhay ang sa inyong sinusundan, tapat sa pangako, makapangyarihan, at kailan may di mapaparam. Mamamatay ang tao, ngunit kailanman ang Diyos na inyong kinilala at kinikilala pa, walang kamatayan. Kaya't wika niyang maliwanag, ilan na nga ba ang mga napagpala niya, pinagpala at natupad ang aral niya, ang salita niya, ang wika niya. Tandaan ninyo, kung lahat lang ng taong nakadamat nakakilala sa gawain ito ay nagpatuloy at di sila nagtalusira, kung lahat lang ng mga tinuranan, napagpala, nakapagpala, may biyaya, hindi nakakasya kahit maglakad lang sila mula dulo ng paligi hanggang dun sa dulo ng paligi pa. Una't huli, tandaan ninyo, sa maglalabing-6 na taon na, ilang buwan na lamang kung susuriin ninyo, 10 katao na lamang bawat araw. Sulong, mag-multiply nga kayo. Sa isang taon ay ilan ang bilang? Magkasya pa kaya sa buong paliging ito kung tunay na matuwid nilang kikilalanin ang pinakikilala sa dako ko? Yan ang maliwanag na tinuturan at binibigkas sa inyo, bagamat di nyo nakikita ang nagluluwal dito. Ang may pandinig ay nakarinig lamang, katulad kanina. Tapos na ang gawain, pasubali ko Konstansya, igagawad ko sa kanya, sulong pahigain mo siya, ibabalik ko sa iyong gunita ng isang babae na wika mo ay bakit ganyan, ba't ganun ang tao, ayoko nang maglingkod, ayoko nang maglingkod. Pagdakay tinuran ko, kaharap ka sa larawan ko, sulong, mamaya may daratal, babae ito di makakalakad at ito'y binubuhat. Iyo pumot, iyo natang paa, hatakin mo't palalakarin ko. At kaninang wikangang maliwanag, gunitain mo ang babaeng yaon na pinasilay ko't pinakita. Ngayon ang lalaki ito'y gagawin ko rin sa kanya, ngunit ituran mo. Makita pa kaya kita bukas? Ay bukas walang gawain, ngunit sa Lunes kaya'y makarating ka? Masdan natin, wika kong maliwanag. Ganyan ang tao. Walang batid, walang sinusuri, kundi ang sa kanila. Ngunit kapag nakamit na, baliwala na.
Ngunit at pasubali, ang amay ito, alalahanin niyo tuwina ang pagpapagunita ko. 10 taon, 100 taon, 1,000 taon man, kilala't nakita ka kung ano ka at sino ka. Ang ginawa sa iyo, kahit siyang iglap, kahit matagal, kahit pagdaka. Subalit, lahat kaya ng ginawaran, nakakaalala. Kung gayon nga at gayon ang tao, tulad ng patutoong paghahari sa mundo, binabasa inyo bilang espiritu, sumunod ay libo-libong tao, pagdakay nangawala nang ipapako na ako. Ganyan ang tao sa mundo. Kailanman hindi nababago ito, sapagkat doon mapapatotohanan, sasalait sinasala, liligligin, parang bistay. Hanggang malaglag ang bilid, matabi ipa at makuha ang matimyas. Tao, magbulay kayo, magnilay kayo, magtantong, lubos kayo. Mapapalad kayong nagsisikap na maging tapat, mapapalad kayong nagsisikap na maging matwid, mapapalad nga kayong nagsisikap sa liwanag, kakamtit tatamuhin nyo, pangakong di nagkakabula, ang lumalapit sa liwanag, nananahan ang galak, ang tumutuwid sa landas ko, tinatahak ang katotohanan, tatamasahi kalwalhatian. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung walang mangyayari, paano mo makikilala ang tao? Paano mo masusukat ang totoo? Paano mo mapapatotohanan ang tapat at hindi sa tao? Kaya nga, wag na kayong magtaka kung may pinatutupad at nagaganap sa katauhan ni Constancia at mga lingkod niya. Yaw ng palatandaan, ang bawat tapat at totoo, nakasasadsyad, nakahuhulagpos, nagtatagumpay, naganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi mawawa ng taong katagang nakipagkasal ka sa akin. Kung ako nga mismo ang naging kasuyo mo at nadama mo ay pag-ibig ko, di ka nawawalay kailan paman. Yaw na nga ang ibig ko, Espiritu, manahan sa buhay nyo. Hambing lamang sa mag-asawa, kung ang puso nila'y iisa at tapat ang bawat isa sa kanila, di sila magkakahiwalay, sila'y hanggang kamatayan. Yaon lang ang dahilan para sila'y magkawalay. Gayon din ang espiritu kong nananahan kanino man. Kamatayan na lamang ang takda para ika'y mawalay. Ngunit at pasubali, kapiling ka pa rin sa pinaghandaan na dako mong kung saan dapat matunguhan. At kakamtin mo na ay kalwal, hatian. Nabuhay na walang hanggan, wala nang kamatayan. Mahal na mahal ko kayo, bulay-bulayin at pagnilayan, yung binigkas sa harapan, kung ganang pagkatao ang nagturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng Panginoon. Napakahiwaga niya. Kung alam lamang ng taong pagkilos ng Espiritu ng Ama, magdudumali at magmamadaling tanggapin siya. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Kakaunti, meron na kayo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Kabait, bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong happy anniversary, ano? Lagnat ang anniversary mo, no? Ayos lang yan. Alam kong may, alis kayo dyan, magagawa ang Ama. Meron na sila. Doon, anak, huwag kayong humarang. Huwag kayong humarang. Huwag kayong humarang. Kabait. Oh, ito sa'yo. Mayroong aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw. Oh, ere sa'yo. Ayun, masarap. Buhay po ba ang Diyos? Pag nagpakabait kayo, pagpapalain kayo. Tandaan nyo yan. No? Alam niyo po, diyan sinusukat ang inyong katatagan. Kung paano niyo babatahin ang mga ganyan. Kung ganyan lang gawa, ay hindi pa masama. Subalit kapag yung bata ay ang gawa niya ay hindi na tama, abay, kailangan ay supilin at putulin ang buntot. Baka humampas ng humampas, eh maraming paluputin. Tama baga? Yun po ang pawang katotohanan. Ang mga lingkod, nagsisikap na maglingkod, na maging tapat at totoo, eh,
natatakot na nilang gamitin yung kamay nila sa hindi nararapat eh. Sapagkat pag sila'y namalo, sila pa nasasaktan eh. Kaya, para hindi mangyari yon, ililisya ka ng ama doon sa hindi ka magkakasala. Tama baga? Kaya't kung alam nyo lamang ang katotohanan, bibig, kailangan magalit ka. Puso mo, huwag kasama. Isip mo'y huwag din isama. Ngunit bibig, pwede ka. Huwag lang magmumura. Ngunit sabihin mong pagalit at galit, palatandaan lamang na dapat kang magtuwid. Subalit, huwag mo isama ang iyong puot sa dibdib. Buhay ba ang ama? Kaya, maaari kang magalit. Huwag mo ipapasok sa loob. Ilabas mo lang sa labas lang. Sapagkat kapag sinama mo ng loob, pati ikaw hirap. Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at mahirap din naman ang hindi ka umiimik. Galit na galit ka pala, ikay nagngingit-ngit, masama rin yan, sasabog naman. Kaya mainin pa at pinakamainam pa, ilabas mo, bibig lang, huwag mong idala sa loob. Ulit-ulit at paulit-ulit na dapat yan ang ginagawa at natutupad upang sa gayon walang taong napapahamak sa sariling gawa. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pumayo kayong taglayang liwanag sa puso nyo, ay manahan ng galak at pag-ibig na totoo, upang sa gayon makapamuhay kayo ng marangal at mabuti. Kayo mismo ang masisiyahan, magagalak, matutuwa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tayo na sa antipolo.